Go Isabela! Ilang paso mo silang lahat? Bulalas ni Tito Jeff, ang bading na manager ng kanyang ate Isabela sa mga pageant. Bahagyang natawa si Maya. Nasa dulo sila pero okay na yon. May lumang projector naman na nakasabit sa kisame. Umiilaw ang lente at sa puting kurtina na ginawang screen ay makikita ang entablado ng isang barangay pageant. Go Ate Isabela! Cheer niya sa kanyang kapatid. 14 na taong gulang siya noon, bunso sa 3 magkakapatid na babae. Nakalugay ang buhok niyang hindi malaman kung kulot o diretso, at suot pa ang uniforme niya. Kagagaling lang niya kasi sa school. Dumiretso lang siya doon dahil kailangan ng katulong ng ate Isabela niya sa mga gamit nito. Uy, ate mo ba yun? Bulong ng isang boses ng lalaki sa kanan niya. Napalingon si Maya at agad na napabusangot. Si Rico yon, ang kaklase niyang kilala sa pagiging mahilig mang-asar. Alin? Tanong niya kahit alam na niya ang sagot. Yung naka-blue na gown? Bahagyang tumuro si Rico sa stage. Tumigil ang paghinga ni Maya sa loob ng 1 segundo. Oo, ate ko yon. Pakialam mo ba? Sandaling tumahimik si Rico. Tumingin ulit sa screen, saka kay Maya mula ulo hanggang paa. Totoo? Tanong nito sabay tawa. Hindi halata. Parang may kumalabog sa dibdib ni Maya. Sira ulo ka rin no? Umalis ka nga sa harap ko. Nakangisi pa rin ang kaklase niya. Ewan ko lang Ampon ka ba? Ang ganda-ganda niya tapos ikaw. Naiinis siyang tumingin dito. Ano, pangit? Bakit? Hiyang-hinga naman ako sa mukha mong pimples na tinubuan ng mukha. Tigilan mo kung mas pangit ka naman sa akin. Tinawanan lang siya ni Rico. Naiinis talaga siya rito. Kaklase niya ito at ang alam niya pa, malayong kamag-anak niya na rin. Kung makapang-asar mas pangit pa nga ito kaysa sa kanya. Hindi siya ampon. Talagang maganda lang ang dalawa niyang ate na sina Isabela at Criselda. Nang bumuo ng bata ang mga magulang niya, puro magaganda ang namana ng kanyang mga ate. Maganda ang combination para sa mga ito. Samantalang si Maya, kung anong pangit sa mga magulang niya, yun naman ang napunta lahat sa kanya. Namana niya ang medyo malaking tenga at parang may eye bags na mata ng ama. Ang ilong naman niya at makapal na labi, namana niya sa kanyang ina. Morena pa ang balat niya, hindi katulad ng dalawa niyang ate na namana ang kutis ng kanilang ama. Iniisip ni Maya na sobrang unfair ng mundo sa kanya. Bakit kapag sa mga ate niya, magaganda ang mga pinagsama? Kaya kapag pinagtatabi silang 3 magkakapatid, pakiramdam niya ay siya lang talaga ang latak. 3 Marias pero siya ang pinakapangit. Maya-maya ay tumunog ang kanyang cellphone. Tumatawag ang tatay niya kaya lumayo na muna siya sa ingay. Hello, Papa, bakit? Kamusta ang pageant ng kapatid mo? Tanong nito sa kanya. Sumagot si Maya. Okay lang, Papa. Parang si Ate Isabela na yatang mananalo. Siya lang ang pinakamagaling saka maingay ang audience impact. Bakit kayo napatawag, Tay? May ipapabili po ba kayo? Sumagot naman ang ama niya. Oh anak, bumili ka ng lechong manok kung may pera ka pa. Pangdagdag dito sa pansit na handa ko para sa birthday nitong aso nating si Adonis. Hindi na rin muna kami kakain ni Criselda. Ihintay namin kayo ng ate nyo. Tumango-tango naman si Maya. Sige tay, may pera pa naman ako. Bibili ako bago kami umuwi ni ate. Nang matapos ang tawag, tinago niya na lang ulit ang kanyang cellphone. Alam niyang malapit nang matapos ang pageant, kaya hindi na rin sila magtatagal doon. Bumaling siya ulit sa screen. Nandoon ang ate niyang si Isabela na matangkad, maayos ang tindig at parang sanay na sanay sa ilaw. Ngumiti ito habang naglalakad, hawak ang dulo ng gown at parang bawat hakbang ay sigurado. Oo, sabi na lang ni Maya. Hindi talaga halata na magkapatid nga kami ni Ate Isabela. Alam naman niya yon, sa kanilang 3 magkakapatid, malinaw kung sino ang laging napapansin. Ang panganay na si Isabela, palaging suki ng mga pageant. Ang pangalawa naman na si Criselda, maganda rin na sobrang daming manliligaw. At si Maya, siya ang bunso, siya ang laging nasa gilid ng litrato.
Hindi pangit, pero hindi rin naman maganda. Para sa ating tatanghaling bagong Miss Barangay na Munga, bulalas ng MC kasunod ang drum roll. Hinawakan siya ni Tito Jeff. Ramdam niya ang kaba nito at palaging binubulong na sana candidate number ng ate niya ang matawag. Candidate number 8, si Isabella Cruz. Malakas na sigaw ng host. Malakas siyang pumalakpak. Masaya siya para sa kanyang kapatid. Napangiti siya habang nilalagyan ito ng sash at corona. Mukhang double celebration pa nga ang mangyayari. Maya! Tawag ni Isabella sa kanya nang makita siya sa backstage. Dito! Lumapit si Maya, bitbit ang sarili niyang bag. Ate, ang galing-galing mo kanina. Congratulations! Talaga? Lumiwanag ang mukha ng ate niya. Siyempre, kailangan galingan. Sayang naman ang mga ginastos dito. Nakakahiya pa kay Tito Jeff. Tinulungan niya ang ate niya na ayusin ang mga gamit. Maingat niyang tiniklop ang gown na bagay sa ate niya. Siya nga pala ate. Tumawag si tatay. Daan muna tayo sa manukan. Nagpapabili kasi ng lechong manok para daw sa birthday ni Cyber. Alam mo naman yun, mahal na mahal agad ang bagong aso niya. Tumawa si Isabella. Sige, bili tayo. Libre ko na since ako naman ang nanalo. May pupuntahan pa si Tito Jeff kaya mauuna na siya. Salamat at dumaan ka rito, Maya. May katulong ako sa mga gamit ko. Ang bait mo talaga. Pinakamabait ka talaga sa atin. Napangiti si Maya. Pinakamabait pero hindi pinakamaganda. Napabuntong hininga na lang siya. Oh, Maya! Dagdag ng ate niya na parang may naalala. Habang naglalakad sila papuntang manukan. May reunion daw tayo next weekend. Hindi mo siguro alam, palagi ka rin kasi nasa school. Parang may biglang humigpit sa sikmura ni Maya. Aha? Family reunion? Sabi ni Papa kanina, sa probinsya sa side daw naman ni Mama. Matagal na rin kasi na hindi tayo nakapunta ron since namatay si Mama. Nandun nga lahat kasi may ibang umuwi galing sa abroad. Ngayon lang tayo parang makokompleto, ganon. Tumango si Maya at napalunok na lang. Ayaw na ayaw niya pa naman sa mga family reunion. Sa mga ganoong okasyon, parang may paligsahan na hindi naman sinasalihan pero lagi siyang tinatalo. Mas matangkad na si ganito, mas maganda na si ganyan. Buti pang ate mo ganito, ganyan. Excited ka ba? Tanong bigla ni Isabella sa kanya. Ako kasi excited na since uuwi rin ang ibang pinsan natin na galing sa ibang bansa. Hindi pa natin sila ganoon ka-close. Ang gaganda at pogi pa naman ng mga yon kasi mga half-half. Parang iniisip ko pa lang mga sosyalin talaga. Baka makasundo mo ang mga yon. Kung mga sosyalin sila ate at magaganda at gwapo, sa tingin mo ba talaga magugustuhan nilang makabanding ako? Ang pangit ko kaya? Natawa ang ate niya. Anong pangit? Hindi ka pangit. Saka mga ganyang itsura ang gusto ng mga ibang lahi. Ano te? Yung mukhang katulong? Napailing si Isabella. Ang baba naman ang tingin mo sa sarili mo. Maganda ka, ano ka ba? Bata ka pa, kaya siguro wala ka pa masyadong glow up. Tumawa lang si Maya. Hindi ako maganda te. Aminin nyo na, kapag magkakatabi tayong tatlo, hindi nila nahahalata agad na magkakapatid tayo. Wala nga nagkakaroon ng crush sa akin nung elementary hanggang ngayong high school na ako. Ang mga kaklase ko, ang daming manliligaw. Samantalang ako, wala. Kayo ni Ate Criselda, palaging suki ng pagiging muse at campus crush. Beauty with brains. Ako, eto na lang. Bata pa pero mukha na raw nanay. Hindi siya naniniwala kahit sinasabi ng ate niyang si Isabella na maganda siya. Kung ang tatay niya nga at ang ate Criselda niya, inaasar siya na pangit. Alam niyang lambing lang naman ng mga ito yon, pero sa loob-loob niya, nasasaktan talaga si Maya. Madaling sabihin ng mga ito yon kasi hindi naman ang mga ito ang nakakaranas na maikumpara. Ewan niya kung ganun ba siya sa mga kamag-anak nila sa mother side. Pero sa father side, grabe ang pagkukumpara sa kanya. Lalo na at lahat ng mga pinsan niya roon, mga gwapo at magaganda. Ngumuso siya nang malapit na sila sa manukan.
Nandito na tayo sa Manukan. Bili ka na, te. Pa-request na rin, ha. Gusto ko ng spicy chicken neck. Libre mo rin ako, ha. Ngumiti ang kanyang kapatid at inakbayan pa siya. Oo, sige. Pero kung may mga bagay na sinasabi ang iba sa'yo, wag mo na lang silang pakinggan. Sa loob niya, gusto niyang sumigaw ng hindi. May tenga at isip siya. Kaya maririnig at paulit-ulit niya yung maiisip. Gusto niyang sabihing ayaw niyang marinig ulit ang mga paghahambing. Ayaw niyang maramdaman na parang kulang siya kahit wala naman siyang kasalanan. Pero ngumiti siya at pinakitang kaya niyang alisin agad yon sa sistema niya. Oo, syempre, may sense of humor naman ako. Sila, walang ganon. Pag-uwi nila, nadatna niya ang tatay nila sa sala. Napangiti ito at binati agad si Isabela. Mga bata sa gilid na mga naglalaro sa tapat ng bahay nila. Mukhang pinapasok ng kanyang ama para pakainin. Hi, Ate Maya! Bati ni Cyril sa kanya. Napangiti siya agad. Hi, kakain ba kayo rito? Kumain kayo rito ng marami. Masarap si Papa magluto ng pansit. Nag-aaral naman ba kayo ng mabuti? Tanong niya pa sa mga ito. Sumagot naman si Jello. Hindi masyado, te. Nakakatamad. Kumunot ang noo niya. Dapat nag-aaral kayo. Ang batang masipag mag-aral, tatandang maaabot ang pangarap. Dugtong ni Cyril. Tumawa si Maya. Ang batang masipag sa pag-aaral, tatandang pagod. Kumain na nga kayo ron? Tinawanan lang siya ng mga bata. Umupo naman siya sa sofa at napatingin sa mga larawan at mga awards sa sala. Karamihan ay mula kina Isabela at Criselda ang nandoon. Ang tanging kay Maya, graduation pictures niya noong kinder at elementary. Isang ribbon, the best in writing at medal na blue na best in religion. Parang pumait ang pakiramdam niya. Hindi niya nakita ang isang reyna sa sarili. Nakakita siya ng isang batang babae na pilit hinahanap kung saan siya lulugar sa mundong masyadong mahilig magkumpara. Dumating ang family reunion. Maaga pa lang ay maingay na ang bakuran ng lumang bahay sa probinsya. May mga banderitas na gawa sa plastik na nakasabit sa pagitan ng mga puno ng mangga. May mahabang mesa sa gitna na tinakpan ng pulang mantel. At sa ibabaw noon ay sunod-sunod na kaldero ng mga ulam. Pagbaba pa lang ni Maya mula sa jeep, sinalubong na siya ng ingay ng tawanan, sigawan at boses ng mga kamag-anak na parang walang tigil sa pagkukwento. Ayan na sila! Sigaw ng isang tita. Oy, mga anak ni Lina yan, 'di ba? Sabi pa ng isa. Huminga ng malalim si Maya bago bumaba ng tuluyan. Naka-ponytail ang buhok niya. Simpleng t-shirt at short lang na maong ang suot. Wala siyang effort mag-ayos. Sanay na siya na kahit anong ayos niya, may masasabi at masasabi pa rin ng iba kapag kasama niya ang kanyang mga kapatid. Nakita niya agad, pinaligiran sina Isabela at Criselda. Grabe, ang gaganda talaga ng mga anak ni Lina. Mana talaga sa nanay. Isabela, balita ko, suki ka raw ng mga beauty pageant. May kilala ako na scout. Gusto mo bang mag-artista? Ngumiti lang si Maya at kusang lumihis ng kaunti. Nagkunwaring abala sa pagbitbit ng cooler. Doon niya napansin ang grupo ng mga pinsan niyang magkakaedad. Nakatambay sa ilalim ng puno. May mga hawak na soft drinks at parang board na board. Lumapit siya sa mga ito. Oh, anong ginagawa niyo dyan? Tumingin ang isang pinsan niyang lalaki na si Paulo at may hawak na cellphone. Uy, nandyan ka pala, Maya. Ang tagal na rin, ha? Simula nang mamatay si tita, hindi na kayo pumunta rito. Wala naman. Nagpe-paint lang kami dito at nagpapahangin. Nagsasunbathing lang. Umupo si Maya sa bangko. Wow, sosyal. Sunbathing. Samantalang ako, iwas na iwas sa init at mas lalo lang akong iitim. Napatawa si Lara na pinsan niyang galing sa ibang bansa. Hi! Sino ka nga ulit? Nalilito ako sa inyo eh. Excuse me? Pabirong tinaasan ng kilay ni Maya ang pinsan niya. Ako ang may exotic beauty. Nalilito ka pa sa amin ng mga ate ko?
Hindi mo ako kilala. Ako yung pinsan mong pinakamaganda nang ako pa lang yung tao sa mundo. Sumabog ang tawa ng mga pinsan niya. Ikaw pala yung bunso? Sabi ng pinsan niyang si Lara. Ang kulit mo pala talaga. Siyempre, sagot ni Maya. Kapag wala kang itsura, dapat may ambag ka man lang sa entertainment industry. Kawawa naman ako pag hindi ako nakakatawa. Napangiti si Lara. Hindi ka naman pangit Thank you. Mabilis na sagot ni Maya. Oo nga raw maraming nagsasabi na maganda ako. Kapag patay daw yung ilaw. Mas lalong nagtawanan ang mga pinsan niya. Wala pa siyang isang oras, masyado nang masaya ang mga ito nang dahil sa kanya. Mula noon, naging komportable na ulit sila sa mga kamag-anak nila sa mother side. Habang tumatagal ang reunion, napapansin ni Maya na dumarami ang tumatabi sa kanila. May mga pinsan na galing sa Maynila, may mga galing abroad, may tahimik, may mahiyain. Pero kapag nagsalita si Maya, parang automatic na sumusunod ang tawa. Oh, Maya, sabi ng isa niyang pinsan. Bakit hindi ka nagpa-pageant katulad ng ate mo? Ngumiti si Maya. Hindi pwede. Kapag ako ang sumali, baka gawing talent portion ng stand-up comedy. Matatalo ko pa si Vice Ganda. Saka yung beauty ko, masyadong lagpas sa beauty standards ng beauty pageant. Baka hindi nila kayanin. Head turner pa naman ako. Kaso, mala 360 degree kaya magiging wrong turn pa yata. Tinawanan siya ng mga kamag-anak niya sa kanyang mga kayabangang nakakatuwa. Natatawa na lang din siya. Pero yon ang paraan ni Maya para maging relevant sa mga ganoong klase ng pagtitipon. Hala, mga to, tawang-tawa, mauutot talaga kayo niyan, nangingiti niyang sabi. May dumaan na tita at napatingin sa kanila. Ano yan? Ang iingay niyo Sorry po tita, sagot ni Maya. Ganito po talaga kapag walang magawang mga hindi pinalad sa jeans. Itong mga pamangkin nyo, masyadong masaya. Parang bubuka palang bibig ko, tatawa na sila. Napatawa pati ang tita niya. Ang daldal mo pala iha, pero nakakatuwa ka. At doon niya naramdaman yon. Ginagawa man siyang katatawanan, at least hindi siya hinahambing sa mga kapatid niya. Mas okay na yon kaysa ang makumpara. Habang kumakain, siya ang sentro ng mesa ng mga kabataan. Sa hindi kalayuan, napansin niyang nakatingin si Isabela sa kanya. Nginitian siya ng kanyang kapatid. Sabi ko naman sa'yo, magugustuhan ka nila rito, sabi ni Isabela nang makalapit sa kanya. Parang ikaw ang naging buhay ng reunion. Dinaan ni Maya sa tawa yon. May kulang May beauty queens na, kulang ng clown. Maya, nagkibit balikat siya. Okay lang ako, te. Masaya ako ngayon. Ayoko lang na nakukumpara ko lagi sa inyo. Sa gitna ng tawanan, asaran at kwentuhan, parang sandaling nawala ang bigat sa dibdib niya. Hindi siya kinumpara. Hindi siya tinanong kung bakit hindi siya singganda ng mga ate niya. Tinawag siya dahil nakakatawa siya. Pinaupo siya dahil masaya siyang kasama. Siya ang naging ball of sunshine. Hindi dahil perpekto siya, kundi dahil pinili niyang gawing liwanag ang tanging kaya niyang ialay. Habang papalubog ang araw, naupo siya sa gilid ng bakuran. Hawak ang baso ng juice. Pagod ang panga niya sa kakatawa. At masakit ang tiyan sa kakahalakhak. Pero magaan ang kanyang pakiramdam. Pwede pala, bulong ni Maya sa sarili. Pwede naman pala akong magustuhan ng hindi kailangan maging maganda. Simula noon, pagbalik ni Maya sa Maynila, parang may nadala siyang bagong titulo. Naging masaya siyang kasama para sa lahat. At yon ang naging identity niya simula high school hanggang kolehiyo. Noong high school, mabilis siyang nagkaroon ng barkada. Hindi dahil siya ang pinakamaganda sa klase, kundi dahil siya ang unang magsasalita kapag awkward na ang katahimikan. Siya ang laging pinipili kapag may group work. Hindi dahil siya ang pinakamatalino, kundi dahil alam ng lahat na kapag si Maya ang kagrupo, hindi maboboring ang mga ito. Kapag may problema ang barkada, siya ang unang magbibiro. Kapag may umiiyak, siya ang magpapatawa.
Kapag may awkward na usapan, siya ang sasalo. Alam mo, Maya, kapag ang babae maraming manliligaw, kahit hindi ka kagandahan, dadami yon. Kasi ang boys, magiging curious kung bakit ka nililigawan ng isa. Sabi ng kanyang ate Criselda. Napairap si Maya. Ate, wala akong pakialam dyan. Okay na ako sa mga crush ko. Napailing ang ate niyang mas madalas niyang kaaway. Mag-ayos ka rin kasi. Pangit ka na nga, hindi ka pa mag-ayos. Paano ka pa magkakaroon ng manliligaw? Umiling si Maya. Ate, kung gusto kong ligawan kahit mukha kong gusgusin, liligawan pa rin ako. Saka hindi naman ako nagmamadali. Okay na wala. Okay din na meron. Saka may mga nagkakagusto rin naman sa akin. May mga lalaking nagsasabing masaya raw akong kasama, na ako raw ang tipong hindi iiwan kasi masarap kausap, at nagsabing magaan daw ang vibes ko. May mga mutual understanding, may mga late night chats, pero dun lang yun natatapos. Walang manligaw at walang magseryoso. Ate Criselda, parang hinarot lang ako kasi boring ang buhay para sa kanila. Pagdating ng kolehiyo, mas lalo pang lumawak ang mundo ni Maya. Engineering ang kinuha niya kahit maraming nagsabi na hindi niya kaya yon. Sigurado ka ba? Oo, sagot niya sa kanyang ate Isabela na tutulong sa pagpapaaral sa kanya. Gusto kong pahirapan ang sarili ko. Sa kolehiyo, mas dumami ang kanyang kaibigan. Kasama niya ang mga ito sa lahat ng bagay. Palagi rin siyang present sa problema ng mga ito. Okay lang yan, bawi ka na lang next time, saad ni Maya, at dinamayan ang mga kaibigan niyang bagsak din. Hindi kasi tayo anak ni Einstein, kaya yan. Para sa mga ito, siya si Maya na mahilig magpatawa at palaging positibo. Hanggang isang araw, lumabas ang resulta ng qualifying exam para sa engineering. Nakatayo silang lahat sa harap ng bulletin board. May ilan pang napasigaw sa saya. May ilan nang napaupo sa sahig. Maya, bulong ni Joy na kaklase niya rin sa engineering. Hanapin mo na. Lumunok si Maya. Dahan-dahan niyang hinanap ang kanyang pangalan. Pero wala siyang makita at alam niyang sa puntong yon, hindi siya pumasa. Okay lang, sabi niya agad bago pa may magsalita. Ayos lang yan. Hindi naman ako sure kung gusto ko talaga tong course na to. Baka hindi talaga ako para rito. Sa tabi niya, may isang kaibigan silang umiiyak. Si Jasmine yon na hindi matanggap na hindi ito nakapasa. Hindi ako pumasa? Hikbi nito. Paano ko sasabihin sa parents ko? Ang alam nila matalino ko. Nung elementary at high school with high honors pa ako, hindi ako nawawala sa top. Pagkatapos ngayong college na, parang naging back to zero lahat. Hirap na hirap ako sa mga subject. Biglang nagkumpulan ang lahat para damayan ito. Samantalang si Maya, nakatayo lang at nakatingin sa mga kaklase. Bumagsak din naman siya at malungkot, pero bakit walang dumamay sa kanya kahit isa? Habang naglalakad siya pa uwi, doon niya naramdaman ang bigat. Hindi dahil bumagsak siya, kundi dahil walang nagstay para intindihin ang nararamdaman niya. Pinunasan ni Maya ang mga luha. Yung mga yon, parang hindi ako kaibigan. Akala nila, idadaan ko lang sa tawa. Akala nila sanay na ako. Akala nila palagi akong masaya. Grabe. Bakit ba parang invisible ako sa lahat ng tao? Bakit kailangan ko pang mag-effort? Kailangan ko pang maging masayang kasama para lang mapansin? Pagdating niya sa bahay, tahimik ang sala. Nandoon si Isabela na nagbabasa ng script nito dahil mukhang may stage play na naman na isa ito sa mga casts. Uy, sabi ng ate niya, kamustang exam? Doon siya tumigil. Hindi siya agad nakasagot. Nahihiya siya sa kanyang ate. Eto pa naman ang mas nag-aambag sa pagpapaaral sa kanya. Maya, lumingon ang ate niya. Okay ka lang ba? Ngumiti siya rito. Oo, bagsak ako. Kailangan kong mag-retake ng mga subject, ate. Hindi pa ako makakagraduate? Aha? Gulat na tanong ni Isabela. Okay lang yan. I-retake mo na lang ulit. Gagawin ko ng paraan. Mag-aral ka pa ng mabuti.
At doon na bumigay ang boses niya. Tumulo ang kanyang mga luha. Ate, pagod na akong maging okay? Binitiwan ni Isabela ang hawak nitong papel at agad na nakinig sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Nalulungkot ka ba? Huwag kang sumuko, makakagraduate ka rin. Humagulgol si Maya. Hindi lang naman yun, te. Palagi akong masaya sa paningin ng mga kaibigan ko. Kapag masaya sila, nandun ako. Kapag may problema sila, ako yung nagpapatawa. Pero kapag ako na, akala nila kaya ko na. Akala nila tatawanan ko lang. Niyakap siya ni Isabela. Maya, bagsak din ako ate. Dugtong niya. Pero hindi nila ako tinabihan. Hindi man lang nila ako inalo. Kasi akala nila hindi ko kailangan. Kasi akala nila okay lang sa akin kahit bagsak ako. Tahimik lang si Isabela at hinayaan siyang magsalita. Ang sakit pala, bulong ni Maya. Ang sakit maging ball of sunshine kasi kapag dumilim ka, walang nakakapansin. Hinaplos ni Isabela ang kanyang buhok. Hindi mo kasalanan. Hindi mo obligasyon maging masaya palagi. Pwede kang maging malungkot. Pero nasanay na sila, sagot ni Maya. At nasanay na rin ako na kaibigan ako ng lahat. Pero kapag ako na yung may kailangan, parang kahit isa, walang gustong pumunta sa akin. Simula nung gabi na yon, may bahagyang nagbago kay Maya. Hindi biglaan para hindi halata. Unti-unti lang talaga siyang lumayo. Hindi na siya palaging sumasama kapag nagyayaya ang barkada. Hindi na siya ang unang nagme-message sa group chat. Uy, Maya, bakit parang busy ka na? Tanong ni Joy sa kanya. Hindi ka na sumasama sa amin. Hindi na masaya. Nginitian niya lang ito. Oo kailangan ko na kasi magseryoso. Tumatanda na ako at nakakahiya na sa ate ko na tumutulong sa pagpapaaral. Sige, mauna na ako. Mas nag-focus siya sa pag-aaral. Mas tahimik na siya ngayon at mas pinipiling mag-isa. At kahit mahirap, kahit ilang beses siyang nadapa, natapos din niya ang kursong engineering. Congrats, Maya! Bulalas ng kanyang papa. Mag-celebrate na tayo! Nako, may inuman na naman. Mahina siyang tumawa. Salamat po, Papa. Inuman na naman ang nasa isip mo. Kayo talaga. Yumakap naman sa kanya ang dalawa niyang ate. Ramdam niyang proud na proud ang mga ito sa kanya. Kaya wala nang paglagyan ang saya sa puso niya. Napag-graduate mo na pala tong 3 mong anak. Nakangiting sabi ng kumpare ng kanyang ama. Ngumiti naman ito. Kaya nga pare, hindi ako makapaniwala. Kung buhay lang si Lina, siguradong matutuwa yun na makitang graduate na ang lahat ng mga anak namin. Sumunod niyang ginawa, mag-review para sa board exam. 3 buwan siyang hindi halos lumalabas ng kwarto. Review, kape, notes, iyak sa madaling araw, tapos paulit-ulit na ganoong routine. Buong pamilya niya, suportado siya roon. Okay lang kahit anong mangyari, sabi ng kanyang ama na naghatid ng merienda sa kanya. Ang mahalaga, ginawa mo ang best mo. Saka bunso ka naman, kilala mo ko anak. Hindi ko kayo pinipressure na magkakapatid. Basta gawin nyo lang ang best ninyo para maging maayos ang buhay ninyo. Kasi ang tanging babagabag lang naman sa akin ay yung mawala na ako dito sa mundo, tapos makita ko kayong hindi pa maayos. Tumango si Maya at niyakap ito. Salamat pa. Sobrang understanding mo po talaga. Pero sa loob niya, may kaba na parang ayaw umalis. Nang mag-exam na siya, hindi niya alam kung nasagot niya ba ng tama. Nang lumabas ang resulta, madaling araw pa lang ay gising na siya. Nanginginig ang kamay niya habang nagre-refresh ng page. Hinahanap niya ang kanyang pangalan. Hindi ako nakapasa, bulong niya sa sarili. Umupo lang siya sa gilid ng kama. Hawak ang cellphone at napatingin sa dingding. Maya-maya ay pumasok si Isabela. Maya, lumabas na bang resulta? Huminga siya ng malalim. Bagsak ate, pasensya na. Wala pa kayong engineer sa pamilya. Walang salita ang ate niya. Hinila lang siya palapit at niyakap. Pwede ka naman mag-retake, huwag kang sumuko. Tumango si Maya at naniwala siya kahit kaunti.
Pero sa pangalawang take, kahit na mas maayos, mas handa at mas kalmado, kung hindi para sa kanya, hindi talaga para sa kanya. Ayos lang yan, Sabi ng kanyang ama. hindi sukatan ng pagkatao ang board exam na yan. Para sa amin ng mga kapatid mo, sapat nang nakagraduate ka na. Engineer ka na para sa amin, okay? Marami namang successful kahit walang lisensya. Dagdag pa ni Criselda. Kaya mo yan, girl. Alam ko madiskarte ka sa buhay. Baka talagang hindi lang para sa'yo ang engineering. Kung gusto mo, pahinga ka muna, sabi ni Isabela. May trip kami ng boyfriend ko sa Boracay. Sama ka na lang sa amin. Ngumiti siya sa mga ito. Hindi na, Ate Isabela. Okay lang ako. Sanay na ako. Pero hindi siya okay. Hindi talaga dahil pakiramdam niya na iwan na naman siya. Wala siyang choice kundi maghanap ng trabaho. Hindi nga lang aligned sa pangarap niya. Napasok siya bilang ahente ng mga kondo. Sales talk lang yan, Sabi ng kanyang manager. mukha ka namang madaldal. Ngumiti siya rito. Apo, madaldal talaga ako. At doon niya ginamit ulit ang dating sandata na mayroon siya. Ma'am, isipin niyo na lang po kapag binili niyo to, may view kayo ng sunset. Romantic po, kahit mag-isa kayo. Walang kliyente ang hindi natatawa sa kanya. Minsan bibili, minsan hindi. Sa bawat araw na nagsusuot siya ng corporate attire, may parte sa kanya na parang hindi umuusad. Samantalang si Isabela, abala sa stage plays. May pangalan na sa teatro at medyo kilala na. At engaged na pala ako kay Bam. Masayang balita ng kanyang ate isang gabi. Talaga? Congrats ate! Nakangiting sabi ni Maya. Salamat! Dagdag pa ni Isabela. Mabait at responsable si Bam, kaya wala akong worry kung siyang pakasalan ko. Gusto ko na rin naman na magkaroon ng pamilya. Si Criselda naman, accountant sa malaking kumpanya at may manliligaw na mayaman. Kapag kinikwento nito, namamangha na lang talaga si Maya. Hindi pa kami, sabi ni Criselda pero halatang proud. Nakangiti si Maya habang nakikinig, pero sa loob niya may inggit na umuusbong. Iniisip niya na bakit lahat ng pagkakataon umaayon palagi sa mga ate niya. Samantalang si Maya, ball of sunshine pa rin naman. Ngumingiti siya, nagbibiro at nagpapasaya. Pero sa bawat nakakamit ng mga kapatid niya, mas nararamdaman niyang marami pa ring kulang sa kanyang buhay. Pero hindi niya alam na may darating pa palang isang tao na munting pupuno sa lungkot na kanyang nararamdaman. May high school reunion daw kayo sabi ng kanyang ate Isabela. Nakasalubong kang dating classmate ko di ba? Yung kapatid niya classmate mo rin. Nabanggit niya sa akin, pupunta ka ba? Tamang-tama. Mabuti at nilibre kita ngayong magpariband. Maganda ka sa reunion ninyo. Ngumuso naman siya. Ayokong pumunta ate. Parang nagdadalawang isip ako. Parang wag na lang. Para saan pa? Ano ka ba? Pumunta ka Maya. Minsan lang naman yon. Saka wala ka ng gaanong social life sa labas ng trabaho mo. Mag-enjoy ka naman. Kaya kinabukasan, habang nasa trabaho siya at nakaupo sa open house ng kondo, napansin niya ang katahimikan ng buhay niya. Puro trabaho at bahay nga lang pala talaga ako. Walang gala, walang kausap, walang kakwentuhan sa gabi. Para na rin akong walang social life. Tama si Ate Isabela. Sige na nga, pupunta ako. Sumapit ang araw ng reunion. Isang simpleng function room lang sa isang restaurant. Pagpasok pa lang niya, may ilan agad na lumingon. Maya, ikaw ba yan? Grabe, hindi ka nagbago. Napangiti siya ng automatic. Grabe naman, sa parang hindi nagbago. Parang sinabi mo na rin, pangit pa rin ako hanggang ngayon. Ang sasama talaga ng mga ugali nyo. Nagpaganda ako rito. Unat na unat nga itong buhok ko. Nagtawanan na naman ang mga ito. May ilang lumapit, may ilan ding tumangulang. May mga nagkukwentuhan tungkol sa trabaho, pamilya, anak, kotse at negosyo. Habang nakikinig si Maya, napapansin niyang marami na palang nagbago. At marami rin ang pareho pa rin. Maya! Tawag sa kanya ni Eman na para bang close sila noong high school.
Napalingon siya rito. Nakasuot ito ng polo shirt at slacks. Hindi sobrang tangkad at hindi rin kapansin-pansin ang itsura, pero tama lang. Eman? Tanong niya. Ngumiti ang lalaki. Uy, kilala mo pa ako? Ba syempre, sagot niya. Ikaw yung tahimik sa likod ng classroom, tapos biglang tatawa kapag may nagbiro. Napakamot si Eman. Oo nga, ikaw yung maingay na palagi nagpapatawa sa classroom. Wala ka talagang kupas. Nakakatawa ka pa rin. Doon naman palaging naaalala si Maya. Siya ang clown kahit saan siya magpunta. Magpapasaya, pero hindi magawang pasayahin ng iba. Umupo si Eman sa tabi niya. Wala na siyang ibang makausap, kaya ito na lang ang pinagtuunan niya ng pansin. So, tanong ni Maya habang kumukuha ng juice. Anong ginagawa mo ngayon? Manager ako sa fast food restaurant. Sagot ni Eman. Matagal na rin. Ikaw? Real estate agent. Sagot niya kasabay ng maliit na ngiti. Nagbebenta ng kondo. Hindi pinalad sa board exam kaya hanggang ahente na lang. Hindi na kayang maging engineer. Hindi tumawa si Eman at tiningnan siya. Okay naman ang trabaho mo. Hindi madali magbenta. Kailangan ng diskarte. Kung saan-saan pa napunta ang kanilang mga usapan. Masigla siyang makikipag-usap dito. Parang wala naman kasing masamang tinapay sa binata. Single ka? Biglang tanong niya nang maubusan na ng topic. Oo, sagot ni Eman. Ikaw? Oo rin, sagot niya rito. Sa sobrang tagal kong single, parang nakalimutan ko na pwede palang mag-boyfriend. Nagkatinginan sila, saka sabay na natawa. Alam mo ba, dati natatawa talaga ako sa'yo. Saad ng binata, sabay kagat sa chicken wings. Hindi ka trying hard. Natural ka talagang nakakatawa at may sense of humor. Parang kahit anong mangyari, kaya mong gawing magaan. Crush nga kita dati. Muntik nang lumabas ang juice sa ilong niya. Ha? Seryoso ka ba? Oo nga. Mahinang tumawa si Eman. Kapag wala ka sa room o absent ka, parang ang lungkot ko. Pero kapag nasa paligid ka naman, parang kompleto ang mga araw ko. Hanggang ngayon naman, ganyan ka pa rin. Parang ball of sunshine kahit saan ka magpunta. Nagkatitigan silang dalawa ni Eman. Hindi pa siya nagkakaroon ng boyfriend, pero hindi naman siya manhid. Alam niyang nagpapakita ng interes ang binata sa kanya. Kaya habang lumalalim ang gabi, mas natangay na si Maya sa mga usapin nilang dalawa. May sasakyan ka? Tanong ni Eman. Wala Napangiti ito. Sabay ka na lang sa akin. Ihahatid na kita. Pumayag naman kaagad si Maya. Ayaw niyang mag-commute. May motor naman siya pero nasa talyer, kaya hindi niya nadala. Mas okay na may maghatid sa kanya, lalo na at medyo nakainom na siya. Maya, pwede ba kitang yayain minsan? Coffee lang o kain tayo sa labas? Nakangiting sabi ni Eman habang nagmamaneho. Napatingin siya sa kalsada. Hindi siya kinabahan, hindi siya kinilig ng sobra. Pero may kakaibang gaan. Siguro dahil matagal-tagal na rin na wala siyang nakaharutan. Sige, sagot ni Maya. Kapag may time ako, i-chat kita. Simula ng gabing yon, nagpatuloy ang mga pag-uusap nila. Nagkaroon sila ng mas malalim na ugnayan. Nagkita din sila ng ilang beses. Nang manligaw ang binata, ilang buwan lang ang tinagal at sinagot na niya. At doon, may naging first boyfriend na si Maya. Wow, blooming ka ha? Iba talaga kapag may boyfriend Tanong ng ate niyang si Isabela. Napangiti naman si Maya. Masaya nga ate. Pero ilang buwan pa lang naman kami. Kahit sinagot ko na si Eman at kaklase ko dati, kinikilala ko pa rin siya bilang karelasyon ko. Ipakilala mo sa amin kapag may oras ka. Saad ng kanyang ate. Lumingon siya rito. Sa wedding nyo na lang ni Kuya Bam ate. Mas magandang doon para kompleto tayo. Nang dumating ang araw ng kasal ng kapatid niya, nahuli na sila sa venue ng wedding reception. Habang papasok sila sa venue, ramdam ni Maya ang bahagyang paninigas ng balikat niya. Hindi naman yon dahil kay Eman, kundi dahil sa ideyang yon ang unang beses na ipapakilala niya ang isang lalaki bilang boyfriend. Masyadong abala ang lahat sa simbahan.
Bridesmaid pa siya kaya hindi niya na naipakilala. Okay ka lang? Tanong ni Eman habang magkatabi silang naglalakad. Tumango naman siya. Oo, medyo kinakabahan lang. Normal naman siguro yon, lalo na't first boyfriend kita. Ngumiti si Eman. Ako rin. Pero sabi mo, mababait naman sila. Mabait? Sagot niya rito. Minsan prangka lang, lalo na si Ate Criselda. Kapag ayaw niya sa'yo, ayaw niya na talaga sa'yo. Tumawa si Eman. Okay lang. Sanay ako. Kaya ko naman mag-take ng criticism. Paglapit pa lang nila sa mesa ng pamilya, agad silang napansin ni Isabela. Maya! Tawag nito, sabay tayo at lapit sa kanila. Saan kayo nagpunta? Nahuli kayo? Napangiti si Maya. May dinaanan lang ate. Ate, siya nga pala si Eman. Agad inabot ni Eman ang kamay. Good evening po. Ako po si Eman. Oh, napangiti si Isabela. Sinipat mula ulo hanggang paa ang binata. Ikaw pala si Eman. Nice to finally meet you. Ako naman si Isabela. Ate ng girlfriend mo. At ito si Bam, ang asawa ko. Sunod-sunod na ang pagpapakilala. Sa mga magulang niya, sa mga tiyahin at sa ilang pinsan. Tahimik lang si Maya habang pinapanood si Eman na magalang. Maayos sumagot at hindi trying hard na makisama. Oh, Maya! Sigaw ng isa sa mga pinsan niya. Ang swerte mo may boyfriend ka na pala? Napangiti naman siya. Oo naman, hindi naman ako forever single. Nagkatawanan ng ilan. Okay sabi ng isa pa. Mukhang mabait. Tumango si Maya. Mabait naman. Sa mga lumipas na oras, masaya ang usapan. Hanggang sa... Napansin ko lang, ang gaganda ng mga kapatid at ng mga pinsan mo, Maya. Parang ikaw lang yung hindi. Biro sa kanya ng kanyang boyfriend. Natigilan siya sa joke nito. Hindi yon nakakatawa para sa kanya. Humigpit ang kapit ni Maya sa kubyertos. Hindi siya umimik, hindi rin siya umiyak. Wala siyang pinakitang anumang reaksyon. Pero sa loob niya, parang may marahang nabasag. Okay ka lang? Tanong ng kanyang boyfriend. Pinilit niyang ngumiti, hindi na pinakita ang nagbago niyang mood. Okay lang ako, magbanyo lang. Nang makarating sa banyo, napapikit na lang siya. Tiningnan niya ang itsura sa salamin. Okay naman ang itsura niya. Mukhang presentable, pero kapag tinabi talaga sa mga kapatid at pinsan, palagi siyang natatabunan. Alam kong biro lang. Alam kong hindi siya masamang tao, pero bakit parang mas masakit kapag galing sa kanya? Naiinis ako? Mahina niyang sabi sa sarili habang naghuhugas ng kamay. Si Eman ang kanyang boyfriend. Hindi naman ito alam ang mga insecurities niya. Pero batid man ito o hindi, hindi dapat niya yun natanggap. Ang ganoong klaseng biro mula mismo sa kasintahan niya. Huminga siya ng malalim, pinunasan ang mata kahit wala namang luhang tumutulo. Ayaw niyang gawing malaking bagay. Ayaw niyang maging OA. Ayaw niyang isipin na masyado siyang sensitive. Maya-maya ay bumalik na si Maya. Pero hindi na siya bumalik sa dating table. After party na lang naman, kaya hindi na siya magtatagal. Iiwan niya na lang roon nang walang paalam ang kanyang boyfriend. Masama ang kanyang loob kaya iiwanan niya na lang ito. Aalis ka agad? Tanong ng kanyang ate Isabela. Paano boyfriend mo? Nag-away ba kayo? Anong pinag-awayan nyo? Napabuntong hininga si Maya. Wala ate. Basta gusto ko nang umuwi. Medyo bad mood na ako. Baka madamay pa tong party mo kapag nagstay ako. Mataman siyang tiningnan ng kanyang kapatid. Pero kalaunan ay hinayaan din siya nitong umalis. Sige, mag-ingat ka sa pag-uwi ha. Tumango na lang siya. Sa likod siya dumaan para hindi makita ni Eman. Siya ang nagdala roon sa boyfriend niya pero wala siyang pakialam. Naiinis pa rin siya at gusto niya na lang umuwi ng mag-isa. Habang nakasakay sa pinabook niyang sasakyan, panay ang pagtawag ni Eman sa cellphone niya. Wala siyang sinagot kahit isa. Maya-maya ay sunod-sunod ang mga natanggap niyang message mula rito. Nasaan ka? Umuwi ka na. Sabi ng ate mo, umuwi ka na. Pamilya mo to. Bakit mo ko iniwan dito, Maya? Ano ka ba naman? Ano bang problema mo?
Pinapahiya mo ko rito. Uuwi na ako. Pag-usapan natin to bukas. Nakaka-bad trip ka. Bahagya siyang napairap at pinatay ang cellphone. Mas sumakit lang ang ulo niya. Ito na nga ang nakaka-offend, hindi pa nito alam kung ano ang problema niya. Kinabukasan, inabangan siya ni Eman sa trabaho. Paglabas pa lang ni Maya sa opisina, nakita niyang nasa labas ang binata. Sumakay ka. Ihahatid na kita. Saad sa kanya ni Eman. Marahan siyang umiling. Ayoko, dala ko ang motor ko. Hinawakan nito ang palapulsuhan niya. Sandali nga. Hindi ko alam kung bakit ka ganito. Kahapon ka pa. Okay naman tayo kahapon ha. Tapos nagulat na lang ako. Bigla mo akong iniwan doon. Ngayon pumunta ako rito para mapag-usapan natin ng maayos. Kaya wag mo akong talikuran. Ganyan ka ba mag-handle ng relasyon? Ang immature mo naman pala, Maya. Doon na naputol ang PC ni Maya. Immature? Ako? Ako pa talagang immature sa ating dalawa? Ikaw, hindi mo man lang ba na-realize kung anong mali mo? Kung bakit ako basta nalang umalis kagabi at iniwan ka? Halata ang frustrations sa mukha ng binata. Wala akong ideya, Maya. Bakit ba ganyan kayong mga babae? Gusto nyo para kaming mga manghuhula ng mga lalaki kapag may problema kayo. Ayaw nyong diretsuhin na lang kami. Kasi, dapat alam nyo. Kasi kayo naman ang ugat ng problema. Anong gusto mo? Spoon feed ko sa'yo ang problema? Wala ka bang isip at damdamin para ma-realize mo yon? Inis na inis niya ring tanong dito. Nagsalubong ang mga kilay ng kanyang boyfriend. Pwede ba, Maya? Sabihin mo na lang sa akin kung anong problema mo para ma-resolve natin. Ako na nga ang nagpapakumbaba rito kahit hindi ko alam kung anong kinagagalit mo. Umiwas si Maya ng tingin at humalukip-kip. Siguro nga ay hindi pa siya marunong mag-handle ng isang relationship. Ano bang aasahan sa isang katulad niyang wala pang experience sa mga ganoong klaseng bagay? Pero baka kailangan niya talagang mag-compromise at matuto kasi desisyon naman niyang pasukin iyon. Nakaka-offend ang mga biro mo kahapon. Sa wakas ay naamin ni Maya. Napabuntong hininga si Eman. Alin doon? Sinamaan niya ito ng tingin. Yung sinabi mo na bakit lahat ng mga kapatid ko at mga pinsan ko magaganda at gwapo. Pero bakit ako pangit? Oo, alam ko namang pangit ako. At hindi ako katulad ng mga kapatid kong sobrang gaganda. Pero kailangan mo bang ipamukha sa akin yon? Bumaha agad ang guilt sa mukha ng kanyang boyfriend. Sorry, nasanay ako na palagi kang nagjo-joke. Kapag nagtatawanan naman tayo o may biruan, hindi ka naman mabilis mapikon. Hindi ako mabilis mapikon. Pero kung ganoong klaseng biro lang din naman, para mo na rin tinatapakan ng pagkatao ko. Man, insecurities ko ang tinamaan mo. Boyfriend kita at iniisip ko na maganda ako sa paningin mo kasi pinili mo kong maging girlfriend eh. Pero ano, bigla ka magsasabi na ako lang ang pangit sa pamilya namin? Kahit papajoke yun. Sa tingin mo ba hindi ako masasaktan? Hindi siya ganoon ka-petty. Oo, at inaasar siya ng ibang tao sa paraan na pabiro. Subalit masakit na pala kapag galing sa taong inaasahan niyang minamahal siya ng walang halong panghuhusga. Natatanggap niya rin naman ang mga ganoong biro sa papa niya, kay Criselda o kay Isabela. Subalit pamilya naman ang mga ito at nasanay na siya roon. Disappointed lang siguro siya kay Eman dahil nilagay niya ito sa pedestal. Na sa wakas, may taong pumili na sa kanya at nakaka-appreciate ng ganda na mayroon siya. Muli siyang hinawakan ni Eman. Sorry, hindi ko na-realize agad ang pagkakamali ko. I'm sorry, hindi na maulit. Maganda ka naman para sa akin. Hindi kita liligawan kung hindi. Pasensya ka na talaga. Hindi na ako magjo-joke sa mga ganong klase ng topic. I'm really, really sorry, Maya. Bumaling na si Maya sa kanyang motor. Eman, uuwi na ako. Pero nagpumilit pa rin ang kanyang boyfriend. Please, sorry na. I love you. Hindi na talaga mauulit. Dahil sa mga panunuyo ng binata, kalaunan ay bumigay na lang din si Maya. Hindi niya rin naman kasi kayang tiisin ang boyfriend niya. Ayaw niya na rin na nag-aaway sila. Kaya ang pagkakataong yon, pinalagpas niya na lang at pinilit kalimutan. Pero paano siya tatagal kay Eman kung bakit bawat taong nakapaligid sa kanila palagi na lang may komento? Maya! Tawag ni Eman sa kanya habang kumakain sila. Napatingin siya rito.
Ano yon? Gusto sana kitang ipakilala kina mama at papa. Saka sa mga kapatid ko. Natigilan siya sandali. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil kinabahan siya agad. Napakilala niya na ito sa kanyang pamilya at ngayon, siya naman ang gusto nitong ipakilala. Para sa kanya ay mahalagang yugto yun ng kanilang relasyon. Doon niya kasi mas napapatunayan na seryoso sa kanya ang binata. Aha? Mahina niyang sambit. Talaga? Gusto mo na talaga akong ipakilala? Sure ka na ba sa akin? Tumango si Eman. Oo, matagal na rin naman na tayo. At gusto ko sana na makilala ka nila para, alam mo yon, formal kasi kapag ganun, ibig sabihin seryoso ako sa'yo. May kumurot sa dibdib ni Maya pero batid niyang saya naman yon. Sa kabila ng lahat ng insecurities niya, malaking bagay sa kanya ang ganoon. Hindi siya ang tipo ng babaeng tinatago lang. At sa totoo lang, matagal na niyang hinihintay ang senyas na yon na hindi lang siya panandalian. Kinakabahan ka ba? Tanong ni Eman. Ngumiti siya rito. Oo, pero gusto ko na rin silang makilala kaya go na. Lumiwanag ang mukha ni Eman. Talaga? Salamat. Hindi ka magsisisi. Simple lang sina mama at papa. Hindi sila intimidating. Promise. Madali silang makalapit ng loob. Napangiti na lang siya. Dumating ang araw ng pagpapakilala. Naka-plain blouse lang si Maya at slacks. Hindi siya nag-effort ng sobra. Ayaw niyang magmukhang trying hard. Gusto lang niyang maging maayos, disente at mismong sarili niya. Pagdating nila sa bahay ni na Eman, bumungad sa kanya ang isang simpleng bungalow. May halaman sa harap, may sampayan sa gilid, at may tunog ng TV sa loob. Ma! Pa! Sigaw ni Eman. Nandito na kami ng girlfriend ko. Lumabas ang isang babae na nasa late 40s. May apron at may hawak pang sandok. Ngumiti ito agad nang makita si Maya. Ikaw pala si Maya. Sabi nito at mataman siyang tiningnan. Halika iha, ako si Hilda, mama ni Eman. Tuloy kayo. Magandang hapon po. Magalang na sabi ni Maya sabay mano. Binigay niya ang mahablangka na dala. Ang bait mo naman, natatawang sabi ng ginang. Pumasok kayo, nandyan sa loob ang papa nila. Lumabas naman ang isang lalaking tahimik ang aura. May salamin at amoy langis ng makina. Tumango ito kay Maya. Ikaw ang girlfriend nitong anak namin. Opo, sagot ni Maya at may bahagyang kaba. Okay. Maikli nitong sabi. Kumain na ba kayo? Napangiti si Maya. Simple nga lang ang pamilya ni Eman. Parang normal lang siyang kapamilyang pinapasok. Kaya ang kabang nararamdaman ay tuluyang nawala kay Maya. Maya-maya ay lumabas din ang dalawang kapatid ni Eman. Ang dalagita na nasa high school pa lang. Tiningnan siya ng mga ito pero madadaldal kaya nakakagaan niya rin ng loob. Ate, anong nagustuhan mo kay Kuya Eman? Tanong ng bunso. Ang pangit kayo ng ugali niyan, lagi kaming inaaway. Mabait naman ang kuya niyo saka masayang kasama. Nakangiti niyang sagot. Sumingit sa Eman. Uy, ano ba? Sinisiraan niyo ba ako sa girlfriend ko? Masarap ang naging hapunan. Marami rin silang mga napag-usapan. Kaya pag uwi niya, magaan ang loob ni Maya. Mabait sila, sabi niya kay Eman habang nasa biyahe sila pa uwi. Sabi ko naman sa'yo, kaya gusto ko talagang makilala kanila. Sagot nito. Napangiti si Maya. Baka yun na ang hinihintay niya. Baka yun na ang relasyong hindi niya kailangang ipaglaban ang halaga niya. Pero dumating ang susunod na gathering. Birthday naman ng isa sa mga kamag-anak ni Eman. Mas marami ang tao, mas maingay at mas magulo. Okay ka lang? Tanong ni Eman bago sila pumasok. Tumango si Maya. Oo, hindi naman ako kinakabahan. Siguro medyo worried lang kasi ngayon pati extended family mo ay makikilala ko. Naging okay naman ang pakikitungo ng ibang kamag-anak ni Eman sa kanya. Wala siyang naramdamang problema. Bandang hapon, kailangan niya ng mauna. May aasikasuhin pa siya kinabukasan, kaya hindi siya pwedeng magtagal. Sige, uuwi na ako, bulong niya kay Eman. Hatid na kita. Sagot nito. Hindi na, okay lang ako, nag-e-enjoy ka pa rito, magbubuk na lang ako ng masasakyan ko. Niyakap siya ni Eman sa harap ng lahat.
Text mo ako pag uwi mo. Mag-ingat ka ah. Tumango siya at naglakad palabas. Pero bago pa siya makalapit sa gate, marami na siyang narinig na mga boses. Nang marinig ni Maya ang kanyang pangalan, doon na siya tuluyang tumigil. Siya na yon? Tanong ng isang babaeng boses. Oo, sagot ni Aling Hilda, ang mama ni Eman. Girlfriend ni Eman. Ha? Siya? May halakhak sa pinsan ni Eman. Mas maganda pa yung mga naging ex ni Eman ha? Anong nangyari? Wala na bang choice? Ewan ko ba? Saad ng ina ng binata. Siguro mabait lang pero sa itsura, sayang si Eman. Makakapili pa naman siya ng ibang babae. Sana hindi si Maya ang mapangasawa niya. Okay naman si Maya pero alam ko na mas makakapamili pa ang anak ko. Kaya sana wag muna siyang mag-stick sa girlfriend niya ngayon. Parang binubuhusan ng malamig na tubig ang buong katawan ni Maya. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Mas maganda pa raw ang mga ex at wala ng choice si Eman. Ang sakit ng mga sinabi tungkol sa kanya. Hindi dahil bago yon, kundi dahil akala niya gusto siya ng pamilya ng kanyang boyfriend. Akala niya okay siya para sa mga ito. May mga sinasabi pala kapag nakatalikod siya. Bago pa may makapansin sa kanya, tahimik siyang umalis. Hindi na siya lumingon pa. Sa loob ng sasakyan, nakatulala lang siya sa bintana. Bumabalik sa isip niya ang bawat tawanan at bawat salitang narinig. Bawat insecurities na pilit niyang tinatakpan ng ngiti. Tahimik ang loob ng bahay ni Maya ng gabing yon. Isinara niya ang pinto at isinandal ang likod doon. Doon na siya naupo sa sahig. Hindi pa rin nawawala sa tenga niya ang mga salitang narinig niya kanina. Mas maganda pang ex? Bahagya siyang natawa. Hindi niya alam kung iiyak ba siya o tatawa lang. At akala niya sapat na ang pagiging mabait. Akala niya sapat na ang pagmamahal. Pero mukhang kahit ano ang gawin niya, may kulang pa rin sa paningin ng ibang tao. Kinuha niyang cellphone niya. Tumingin sa contact list at nakita ang pangalan ni Isabela. Hindi pwede, buntis yun. Ayoko magdagdag ng stress. Baka mapagod lang yun sa problema ko. Bumaba ang mata niya sa susunod na pangalan. Si Ate Criselda na lang siguro? Napapikit siya sandali bago pinindot ang call. Ilang ring pa lang ay sinagot na nito ang tawag. Oh, bunso! Bungad ni Criselda. Himala ah. Bakit? Anong meron? May problema ka, no? Saka ka lang naman tumatawag sa akin kapag may problema ka. Huminga ng malalim si Maya. Ate, wala ka bang pasok ngayon? Wala naman. Half day lang ako kanina. Bakit? May lakad ka? Pwede ba kitang ayain uminom? Diretso niyang tanong. Saglit na natahimik ang kabilang linya. Oy, hindi ka nagyayaya ng ganyan kung walang problema. Nasaan ka ba? Sa apartment. Huminga ito ng malalim. Sige, ako na pupunta. Magbibihis lang ako. Pasalamat ka. Wala kaming date ngayon ni Jethro. Hindi na nakasagot si Maya. Naputol ng tawag. Doon pa lang, bumigay na ang pinipigil niyang luha. Nadadama niya na kasi ang mga salitang tumatak sa isip at puso niya. Makaraan ng 30 minuto, may kumatok sa pinto. Ako to, Maya. Binuksan niyang pinto at hindi na siya nakapagsalita. Tiningnan lang siya ng ate niya mula ulo hanggang paa. Anong nangyari? Tanong nito sabay pasok at isinara ang pinto. Hindi muna sumagot si Maya. Kumuha lang siya ng 2 baso at inilapag sa mesa. Binuksan ang bote ng alak na stock niya roon. Okay, sabi ni Criselda at seryoso ang mukha. Simulan mo na. Sino bang nanakit sa'yo at nang masapa ko na? Kumigop si Maya ng alak at napapikit siya dahil sa tapang. Ate, narinig ko sila. Yung family ni Eman, kagagaling ko lang sa isang gathering sa kanila. Tumango si Criselda at hinihintay siyang magpatuloy. Kanina, sa gathering, paalis na ako. Tapos narinig ko sila. Mama niya, tita niya, pinsan. Huminga siya ng malalim. Parang pinag-uusapan nila ako. Ayaw yata sa akin nila, te. Sinabi nilang mas maganda raw ang mga ex ni Eman. Na bakit ako? Kung wala na daw bang choice si Eman. Sabi pa ng mama niya, sana hindi raw ako mapangasawa ng anak niya. Ate,
Mga baliwang mga yon, akala ko tanggap ako. Pinaplastic lang pala ako. Napairap si Criselda at napatayo. Ha? Eh mga loko-loko pala yun eh. Ang bait-bait mo. Ang swerte na nga ng anak nila sa'yo. Sa kagwapuhan ba yung Emma na yon? Hindi naman na. Kaya bakit magdedemand sila ng sobrang ganda na girlfriend? Ate, hinila siya ni Maya pababa. Please, umupo ka muna. Hindi, Maya. Nanginginig sa inis ang boses ni Criselda. Ulitin mo nga yon? Naaalibadbaran ako sa pamilya ng boyfriend mo? Samantalang yung pamilya natin, welcome na welcome siya at wala kaming nasabing kahit anong panlalait. Hindi ka man lang pinagtanggol? Hindi rin naman alam ni Eman. Ewan ko, wala siguro siyang idea na ganun ang opinion ng pamilya niya. Kung may alam siya, sa tingin mo ba, hahayaan niya ako rin at dadalhin? Feel ko naman, may respeto sa akin ng boyfriend ko, ate. Pero hindi rin ako sure. Napamura si Criselda at mabilis na uminom ng alak. Ang kakapal ng muka! Dapat sinabi mo kay Eman. Hindi ko na sinabi kay Eman. Dagdag ni Maya. Hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin. Siyempre, pamilya niya yon. Bakit ang hindi? Singhal ni Criselda. Dapat sinabi mo. Ano gusto mo? Magpakamartir sa pangiinsulto ng mga kamag-anak niya? Ewan ko, sagot ni Maya. Pakiramdam ko mali. Parang ako pa yung gumagawa ng gulo. Parang kasalanan ko pa na nasaktan ako kaya iniisip ko na wag na nga lang ate. Napailing si Criselda. Diyos ko, Maya. Ganyan ka na ba talaga katimang? Hindi ka na respeto ng mga yan? Mataman niyang tiningnan si Criselda. Hindi niya batid sa kanyang sarili kung dapat niya pa bang sabihin ang pinag-awayan nila noon ni Eman, noong kasal ni Isabela. Gayunpaman, magaan naman ang loob niyang mag-share ng problema. Isa pa, kahit na napatawad niya na si Eman, may bahagi pa rin naman na masama ang kanyang loob dito. Hindi lang yon, dagdag niya pa. May mga biro na rin si Eman dati, kaya siguro hindi ako komportable na magsumbong din sa kanya sa mga bagay na ganon. Yung sa kasal ni Ate Isabela, yung sinabi niya na lahat daw sa pamilya natin maganda at gwapo, tapos ako lang ang hindi. Nanlaki ang mata ni Criselda. Sinabi niya yon? Oo, joke lang naman daw. Nag-sorry naman siya nung kinausap ko. Sabi niya hindi niya na uulitin. Kaso syempre, na-offend ako kasi boyfriend ko siya, ate. Kung galing sa inyo o sa mga barkada ko lang, okay lang sa akin. Tatawanan ko yon. Kaso kasi si Eman boyfriend ko siya. At hindi ko inaasahan sa isang boyfriend na tatawagin o ipapangmukha sa akin na napangit ako. Kasi kaya nga ako girlfriend, 'di ba? Hindi ba dapat maganda ako sa paningin niya? Kaya naman pala. Bastos ang boyfriend mo, kaya bastos din ang pamilya niya. Tapos ngayon ganito? Tumawa ng mapait si Criselda. Hindi na mauulit pero pamilya niya naman ang gumagawa. Natahimik si Maya. Umiinom lang siya, parang gusto niyang lunurin na lang ang lahat ng nararamdaman. Maya, mahinahon ang tawag ni Criselda. Pakinggan mo ako. Hindi lang to tungkol sa biro, hindi lang ito tungkol sa pamilya niya. Tungkol to sa respeto na hindi naman nila ibinibigay sa'yo. Napatingin si Maya sa kanyang kapatid. Ang relasyon, hindi yan nagsisimula sa kilig. Nagsisimula yan sa respeto. Kapag wala yun, kahit anong pagmamahal, mauubos yan, bunso. Pero, mahal ko kasi siya, ate. Mahina niyang sabi. At mabait naman siya sa akin. Hindi sapat ang bait, sagot ni Criselda. At hindi sapat na mahal ka niya kung hindi ka niya kayang ipagtanggol kahit wala ka. Baka nga nilalait ka ng pamilya niya, hindi niya na kinokompronta. Kasi lahat naman ng joke, half meant yon, natamaan ka nga, di ba? Napayuko si Maya. At isa pa, dagdag ni Criselda. Sino ba sila para mag-demand ng ganda? Eman? Kahit nga libag ng boyfriend kong si Jethro, hindi niya mapapantayan. Hindi rin naman kagwapuhan yan. Hindi mayaman, hindi artista, hindi anak ng politiko, manager lang sa fast food restaurant. Wala namang masama doon. Pero kung makapili sila ng babae, akala mo kung sino? Ate, saway ni Maya. Huwag mo akong pigilan, gigil na sabi ni Criselda. Kung tutuusin,
Mas may class ka pa nga sa kanila. Educated ka, maayos ka naman, masipag sa work at hindi ka bastos. Hindi ka papagmataas. Pero sila? Kung manlait akala mo kung sinong perpekto. Hindi na nakaimik si Maya. May parte sa kanya na gumaan ang pakiramdam dahil may kumakampi sa kanya. Pero may parte ring mas lalong nasaktan dahil totoo ang sinasabi ng ate niya. Ano bang dapat kong gawin? Tanong niya rito. Hindi nag-atubili si Criselda. Hiwalayan mo. Nanlaki ang mga mata ni Maya. Pero ate, makinig ka muna. Putol nito. Hindi dahil masama si Eman. Hindi dahil wala siyang ginawang tama. Kundi dahil sa ganitong klase ng sitwasyon, mas lalala pa yan. Paano kung may gawin siya ate? Tanong ni Maya. Paano kung ipagtanggol niya ako kapag sinabi ko? Hay, kung ipagtatanggol ka niya, sagot ni Criselda. Dapat ginawa na niya. Hindi mo dapat hinihintay yun. Hindi mo dapat ipinagmamakaawa. Kasi malakas talagang pakiramdam ko. May alam yan sa opinyon ng sarili niyang pamilya tungkol sa'yo. Hulihin mo lang. Napahigop si Maya. Hindi ko alam kung kaya ko. Kaya mo, mariing sabi ni Criselda. Kasi kung hindi mo kaya ngayon, mas mahihirapan ka sa huli. Mas lalo kang dudurugin ng pamilyang yan. At sa bawat pagkakataong tatahimik ka, mas lalo mong tinuturuan ang sarili mo na okay lang na tratuhin ka ng ganon. Tumulo ang luha ni Maya. Ate kasi, parang timang, bakit ganon? Kayo lang ang maganda ni Ate Isabela. Bakit ako? Normal lang yung ganda. Pang-average lang. Lumambot ang mukha ni Criselda. Lumapit ito at niyakap siya. Huwag mo ngang iyakan yan. Oo, at inaasar ka namin ni Papa noon na pangit ka. Pero paglalambing lang namin yon. Mahal ka namin at para sa amin, syempre maganda ka. Sa ating magkakapatid, ikaw kayang paborito ni Papa. Alam mo kung bakit? Kasi sa ating tatlo, ikaw ang sobrang kamukha ni Mama. Bunso, hindi ka ipinanganak para maging opsyon. May taong pipili sa'yo ng buong buo. Huwag kang magsettle sa ganyang klase ng lalaki. Yumakap ng mahigpit si Maya sa ate niya. Mabuti na lang at nandoon si Ate Criselda para damayan at pakinggan siya. At sa gitna ng lahat ng yon, unti-unti niyang naintindihan na hindi lahat ng nagmamahal karapat-dapat panatilihin. At hindi lahat ng pinipili siya, pinahahalagahan talaga siya. Sa mga lumipas na araw, nanlamig si Maya kay Eman. Siguro unti-unti na siyang nawala ng gana o hindi talaga ganon kalalim ang pagmamahal niya. Tipong mahina na nga ang kanilang pundasyon, nagkaroon na agad ng crack. Pero naisip niya na dapat niya ngang sabihin ang kanyang nararamdaman. Dapat malaman ni Eman ang mga bagay na tumatakbo sa isipan niya. Saka siya magdedesisyon kung ano ang dapat na gawin. Nasaan ka na ba? Kanina pa ako naghihintay sa iyo rito sa coffee shop. 1 oras na ako rito, wala ka pa rin. Reklamo ni Maya sa kanyang boyfriend nang sa wakas sagutin nito ang tawag. Napabuntong hininga si Eman. Pasensya na, kagagaling ko lang sa binyag ng anak ng kaibigan ko. Eto na, papunta na dyan. Hintayin mo pa ako Pinilit ni Maya na kumalma. Okay. Pagkatapos ng tawag, binuksan niyang social media para hindi siya mainip. Isang scroll lang, lumabas agad ang pangalan ng isang kamag-anak ni Eman. Nakatag ang boyfriend niya roon. Napakunot ang noo ni Maya. May mga post kasi na picture si Eman. Kasama ang isang babae. Magkatabi ang mga ito habang nakangiti. Familiar ang mukha ng babae sa kanya. Alam na alam niya dahil ex-girlfriend naman yon ng binata. Lumipat ang daliri niya sa susunod na picture. May isa na group photo. Nandoon ulit ang ex. Medyo dikit pang dalawa sa ilang mga picture. Wow! Bulong niya at may halong inis. Nakasama niya palang ex-girlfriend niya. Hindi man lang niya sinabi sa akin. Nag-scroll pa si Maya. May video kaya pinindot niya yon. Uy, Eman! Sigaw ng isang boses sa video. Kayo na lang ulit kaya. Bagay naman kay ni Trisha. Tumili ang mga tao sa paligid. Sa gitna ng video, kitang-kita si Eman na nakangiti. Hindi umiwas at parang okay lang dito ang biro. Parang single, parang walang girlfriend kung umasta. Kahit pamilya nito, wala talagang respeto kay Maya.
Isinara ni Maya ang cellphone. Mga walang hiya din talaga. Nang dumating si Eman, tahimik lang siya sa simula. Pero kumukulo na talaga ang dugo niya sa inis. Ano bang problema? Tanong agad ni Eman habang umuupo. Ang bigat ng aura mo. Inilapag ni Maya ang cellphone sa harap nito habang bukas ang video. Panoorin mo nang makita mo ang kalandian mo at kawalan ng respeto mo sa akin at ng pamilya mo. Napakunot ang noo ni Eman. Ayan ba? Wala lang yan. Wala lang? Inis niyang tanong. Nakita mo ba yung sarili mo dyan? Anong problema? Kibit balikat ni Eman. Nagbibiro lang sila. Alam mo naman, pamilya ko. Huwag mo nang lagyan ng meaning. Hindi ko lalagyan ng meaning, sabi niya at mapaklang tumawa. Malinaw na. Ano bang gusto mong mangyari? Nayayamot na rin na sagot ni Eman. Magalit ako sa kanila. Issue yan. Oo, bulalas ni Maya. Dahil girlfriend mo ako. Ako ang girlfriend mo pero okay kang asarin sa ex-girlfriend mo? Anong tingin mo sa akin? Siyempre magiging issue yan. Dati mong minahal yan eh. Napatahimik si Eman. Alam mo bang narinig ko sila? Biglang sabi ni Maya. Napabuntong hininga ang binata. Narinig ang ano? Ang opinyon nila sa akin, diretso niyang sagot. Alam ko kung ano ang tingin ng pamilya mo sa akin, Eman. Alam ko na ayaw nila sa akin. Alam kong mas gusto nila ang ex mo. Alam kong sa tingin nila ay wala kang choice kaya ako ang girlfriend mo. Tahimik lang si Eman at hindi na makatingin sa kanya. At alam mo ba kung anong mas masakit? Nangingilid na ang mga luha ni Maya. Napakiramdam ko, alam mo yon, at hinayaan mo lang. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Sagot ni Eman at hindi talaga makatingin sa kanya. Talaga? Mapait na natawa si Maya. Kasi parang sanay ka na eh. Sanay kang may comment, sanay kang may comparison, sanay kang tumawa kapag kasama mo ang ex mo. Ano, hindi ka pa nakamove on? Hindi ko kasalanan kung ganun sila. Sagot ni Eman at may iritasyon na sa boses. At hindi ko rin kasalanan kung masyado kang sensitive. Parang sinampal si Maya. Sensitive? So kasalanan ko pa na nasasaktan ako? Hindi sa ganun. Depensa ni Eman. Pero dati masaya ka. Ang gaan mong kasama. Ngayon lahat na lang issue. Dahil ngayon hindi na ako bulag. Nakakasakit ka ng feelings at yung pamilya mo. Sensitive ako kasi insensitive kayong lahat. Sagot niya rito. Napabuntong hininga si Eman at hinilot ang noo. Alam mo Maya, pagod na ako sa ganito. Pagod na ako sa drama mo. Dati okay tayo. Ngayon parang lahat ng kilos ko kailangan kong ipaliwanag. Nakakasakal. Napatawa si Maya. Wow! Ako pang nakakasakal. Totoo naman. Depensa ulit ni Eman. Hindi ka na tulad ng dati. Dati ikaw yung ball of sunshine. Ngayon ang toxic mo na. Hindi siya agad nakaimik. Para talaga siyang clown sa lahat ng tao. Tinitigan lang niya ang lalaking minsan niyang minahal. Alam niyang masamang maghangad ng masama sa kapwa. Pero sana bumagsak ito sa babaeng mas worst sa kanya. Naiiyak ito ng sobra-sobra at habang buhay na pagsisisihan. Toxic, ulit niya rito. Oo, mariing sabi ni Eman. At ayoko ng ganitong relasyon. Siguro mas mabuti pang maghiwalay na lang tayo. Mapaklang tumawa si Maya. Talaga? Ikaw pang may ganang makipag-break? Gets ko na. Alam mo, Eman, wala kang kwenta. Napatayo ang binata. Anong sinabi mo? Wala kang kwenta. Ulit niya at tumayo na rin. At alam mo kung bakit? Kasi imbes na ipagtanggol ako, mas pinili mong gawing dahilan ng pagiging toxic ko. At wag mo akong lukuhin. Alam ko kung ano to. Naghanap ka lang ng excuse para makabalik sa ex mo. Nanlaki ang mata ni Eman. Hindi totoo yan. Talaga? Ngumiti si Maya ng mapait. Bakit tuwang-tuwa ka sa video? Bakit parang single ka kung ngumiti? Bakit hindi mo malang ako ipinagtanggol sa kahit na pabiruman lang? Walang naisagot si Eman. Salamat, dagdag ni Maya. Salamat kasi pinatunayan mo na lahat ng sinabi ng ate ko ay totoo. Aalis na ako, tapos na tayo. Nang makalabas ng coffee shop at makalayo, doon lang bumigay si Maya. Naupo siya sa nakita niyang upuan at huminga ng malalim. Masakit, pero malinaw naman para sa kanya na hindi si Eman ang lalaking para sa kanya. Hindi siya iniwan dahil kulang siya. Iniwan siya dahil hindi niya nahinayaan ang sarili niya na maliitin. At kahit masakit, alam niyang tama ang desisyon na kanyang ginawa.
Magaan ang pakiramdam ni Maya sa mga sumunod na araw, mga linggo at mga buwan. Mula nang makipaghiwalay siya kay Eman, mas naging busy na siya sa trabaho. Mas maaga siyang gumigising, mas maaga ring pumapasok sa opisina. Hindi dahil tinatakasan niya ang sakit, kundi dahil gusto niyang ayusin ulit ang sarili niya ng paunti-unti. Good morning, Maya, sabi ng guard sa lobby. Good morning po, masigla niyang sagot. Napansin niyo ng mga katrabaho niya. Oy, bulong ni Maika habang nagbubukas sila ng laptop. Parang gumaan ka ah? Ngumiti si Maya. Oo naman, single na ulit. Walang stress, ayoko muna ng boyfriend. Nakakasakit sa bangs. Talaga? Natawa si Maika. Mukha nga, mas blooming ka ngayon. Bukod sa trabaho, bumalik din siya sa pagre-review. Tuwing gabi, pagkatapos ng hapunan, naglalabas siya ng lumang notes. May bagong reviewer na rin siyang binili. Hindi pa huli, sabi niya sa sarili habang minamarkahan ang isang problem. Bata pa ako, pwede pa. Kaya pang maging engineer. Minsan mahirap, minsan nakakapagod. Pero hindi na katulad dati ang bigat. Hindi na siya nagmamadali. Hindi na siya nagko-compare sa mga nakamit ng mga ate niya. Isang hapon, may pumasok na kliyente sa opisina. Ma'am, may walk-in, tawag ng receptionist. Tumayo si Maya at inayos ang blazer. Ako na. Pagharap niya pa lang, napahinto siya sandali. Matangkad, clean-looking at simple lang ang suot na white polo. Dark jeans at relo na mukhang mamahalin. Maayos ang tindig at nakakalaglag ng panty ang kagwapuhan. Good afternoon, sabi ng lalaki at magalang ang ngiti. I'm Tom. Good afternoon din po, sagot ni Maya at mabilis na bumalik sa professional mode. Maya po, paano po kayo matutulungan? Looking for a condo. Diretso nitong sabi. Investment or maybe titirhan ko rin minsan. Sa loob-loob ni Maya, naaamoy niya ng pera. Kailangan ay todo ang sales stock niya. Ngumiti siya ng mas malapad. Nasakto po, marami po kaming units na pasok sa ganyan. Hali po kayo, upo muna tayo. Habang nagpapakita siya ng mga brochure at floor plan, todo explain siya, pero gaya ng dati, may kasamang biro. Kapag kinuha niyo po ito, may balcony na perfect sa pag-iisip ng life decisions. Pwede rin po sa pagdadrama kapag gabi. Napatawa si Tom. Talaga? Opo, tawa rin ni Maya. Tested ko na po yan kahit hindi ko pa nabibili. Mas lalo itong natawa. Such a funny lady. Bigla siyang nangilabot sa kilig. Sino ba namang hindi mangingilabot sa lalim ng boses ng binata? Kapag tiningnan niya pa, parang may ibang lahi si Tom. Napansin niya kasing blue eyes ang binata. Habang tumatagal ang usapan, napapansin ni Maya na hindi lang basta nakikinig si Tom. Nagtatanong ito at talagang interesado. At tuwing magbibiro siya, lagi itong natatawa. Ang saya mong kausap, sabi nito habang tinitingnan ang sample computation. Thank you po, sagot niya rito at binitiwan ng ballpen. Part ng trabaho. Ngumiti naman si Tom. Hindi, ikaw talaga. Medyo natigilan siya pero mabilis ding binaliwala. Pinapaalala niyang kliyente yon at bawal harutin. Bukod doon, imposible namang landiin siya ng ganoon kagwapo na lalaki. Pagkalipas ng ilang oras ay tumayo na si Tom. Sige, kukunin ko tong unit na to. Nanlaki ang mata ni Maya. Talaga po? Oo, sagot nito sabay ngiti. Ikaw ang agent ko. Hindi napigilan ni Maya ang ngiti. Salamat po, hindi kayo magsisisi. Promise. Pag alis ni Tom, napaupo si Maya at napabuntong hininga. Grabe, ang pogi naman ng lalaking yun. Nakakapanghina ng tuhod. Tinawanan siya ni Maika. Ilang araw ang lumipas, naging busy siya sa papers ng unit ni Tom. Minsan nagte-text si Tom na purely work-related. Professional, walang landi, kaya hindi siya nag-iisip ng kung ano. Hanggang sa isang gabi, nagkasalubong sila sa mall. Maya? Tawag ng isang pamilyar na boses. Lumingon naman siya. Sir Tom? Oh, Ngumiti ito. Ikaw pala. Hello? Anong ginagawa niyo rito? Gulat niyang tanong. May binili lang. Kaunting usap lang yon hanggang sa magpaalam na sila sa isa't isa.
Pero ang mga hindi sinasadyang pagkikitang yon, nasundan ng nasundan na para bang nakatadhana palagi na magkita silang dalawa. Gaya na lang noong isang araw, nakasalubong niya rin ito sa daan dahil nasiraan na pala ng sasakyan. Napakamot sa ulo si Tom. Actually, nasiraan ako ng sasakyan. Naghahanap ako ng towing service. Napatingin siya sa relo. Hala, may kakilala ako. Pwede kitang tulungan. Talaga? Mukhang naginhawaan si Tom. Salamat, nagmomotor ka pala. Mahina siyang tumawa. Oo, mas praktikal at mabilis kasi. Saka hanggang motor pa lang kasi ang kaya ko. Ngumiti si Tom. Ang cool mo naman. Talaga? Akala ko kasi pangit tingnan, sir. Nakangiti niyang sabi. Hindi, bagay sa'yo. Seryoso nitong sagot. Saglit silang natahimik, kaya umiwas na lang siya ng tingin at tinawagan ang kakilala niya. Nang dumating ang towing, nagpasalamat si Tom. Thank you, Maya. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka. Ay, ang OA naman. Wala yon. Sagot niya rito at pinaandar na ulit ang motor. Ingat! Akala niya ay doon na matatapos yon. Pero isang araw, paglabas niya ng opisina, nanlaki ang mga mata niya nang makita ang binata. Maya? Tawag ni Tom sa kanya at may hawak na iced coffee at donuts. Anong ginagawa mo rito, sir? Naguguluhan niyang tanong. Hinintay kita. Diretsyong sabi nito. Pwede ba kitang ayain mag-date? Nanlaki ang mata niya. Pagkatapos ay natawa siya. Wait, joke ba to? Umiling si Tom. Siyempre hindi. Umawang din ang bibig ni Maya. Tinitingnan niya kung seryoso ba talaga ang binata. Pero mukhang seryoso talaga at matamang nakatingin sa kanya. Sir Tom, sabi niya at pilit pa ring natatawa. Sobrang pogi mo. Sobrang yaman mo. Sigurado ka ba? Oo naman. Bakit naman hindi ako magiging sigurado? Gusto kitang i-date kasi gusto kitang ligawan at mas makilala pa. Sagot nito at diretso ang tingin sa mata niya. Napailing siya at nararamdaman na malakas ang tibok ng puso niya. Hindi ka ba nagkakamali? Ahente lang ako ng mga kondo. Uy, average looking. Simple lang manamit. So? Tanong ni Tom at parang nagtataka. Napapasaya mo ako. Napakunot ang noo niya. Ha? Yan na naman tayo sa napapasaya ko kayo. Ano bang tingin niyo sa akin? Clown? Of course not. Ibang saya ang tinutukoy ko. Hindi ko ma-explain. Pero alam ko sa sarili ko na iba tong nararamdaman ko. Simula pa lang ang gaan mong kasama. Kahit nag-uusap lang tayo tungkol sa mga random na bagay, napapatawa mo ko. Hindi pilit at hindi ka nagpapanggap. Nanlaki ang mga mata ni Maya at nag-init na ang mga pisngi. At alam mo, Dagdag nito. nagagandahan ako sa isang babae kapag palagi siyang masaya. Hindi siya agad nakasagot. Napapamura na siya sa isip niya. Sa tanang buhay niya, hindi niya kailanman lubos na naisip na may poging magko-confess sa kanya ng ganoon. Hindi mo ba yan iniisip na huminga si Maya ng malalim bago magpatuloy? Na baka maghanap ka ng mas mas maganda? Ngumiti si Tom. Hindi kita inaaya kung hindi ka maganda sa paningin ko ngayon. You are so unique, Maya. Nagagandahan ako sa'yo dahil mas nadadala mo ang personality mo. Saka wala namang taong pangit. Nasa tao lang kung paano dadalhin ang pagkatao niya. At sa'yo, sobrang galing mo sa bagay na yun. That's why I'm really attracted. Humigpit ang hawak ni Maya sa kanyang helmet. Parang gusto niyang tumalon-talon. Hindi niya naman yun naramdaman kay Eman. Pero siguro, iba lang talaga kapag si Tom. Kasi sino bang mag-aakala na may na-attract siyang katulad ni Tom? Sa unang pagkakataon, may taong hindi niya kailangang ipaliwanag ang sarili niya. Hindi niya kailangang i-justify ang halaga niya. Hindi niya kailangang gawing biro ang insecurities niya. Sige, sabi niya sa wakas. Isang date. Lumiwanag ang mukha ni Tom. Talaga? Tumayo siya. Oo, pero dahan-dahan lang ha. Kilalanin muna natin ang isa't isa. Okay. Sagot nito at matamis na napangiti. Hindi niya alam kung saan hahantong yon. May takot man na baka matulad lang kay Emma noon, pero bahala na. At least masaktan man siya ulit sa sobrang gwapo na. Papayagan niya na ulit ang sariling magmahal. Simula ng gabing yon, sobrang consistent ng naging panliligaw ni Tom.
Sobrang bait, gentleman at mapagbigay. Hindi rin sobrang demanding sa oras niya. Halos siya na nga lang ang maghanap ng mali. Pero wala talaga siyang makita. Alam niyang imposible ang perfect na tao. Pero para kay Maya, parang perfect na si Tom. Nanliligaw pa nga lang ay gusto na siyang ipakilala sa mga magulang. Hala, sure ka ba talaga? Baka hindi ako magustuhan ng pamilya mo. Kapag ayaw nila sa akin, sabihin mo lang. Napalunok si Maya at umiwas ng tingin. Yung first boyfriend ko kasi na ex ko na ngayon, ayaw sa akin ng pamilya niya. Nilait-lait ako. Sinabing mas maganda pa ang mga naging ex ng anak nila. Hindi naman kagwapuhan si Eman, nakakainis. Pero sa'yo, syempre, kung may masasabi ang pamilya mo, expected ko na yon. Ang gwapo-gwapo mo, kaya sure ako na maganda talagang lahi nyo. Seryoso siyang tiningnan ni Tom. Hindi ganyan ang pamilya ko. Nang mapagtanto ko na attracted ako sa'yo, kinuwento na kita sa kanila. Filipina ang mommy ko. Ang daddy ko American. Average looking lang din si mommy pero para sa daddy ko, she is the most beautiful woman. Kayang gawin lahat ni daddy para sa mommy ko. Hindi sila kailanman nagloko sa isa't isa. Mahal na mahal nilang isa't isa. Magiging 5 ba naman kami kung hindi. Kaya yung pagmamahal ni daddy, gusto kong katulad ng pagmamahal na ibibigay ko sa babaeng pinili ko. At ikaw yun, Maya. Para sa akin, ikaw ang pinakamaganda. May mga naging ex-girlfriend akong, sige, magaganda. Pero hanggang dun lang naman sila. Ikaw, sobrang dami kong nakitang maganda sa'yo. Every time na nakatingin ako sa'yo, naalala ko ang mommy ko. Katulad mo, ball of sunshine din siya sa amin. Kaya mahal na mahal namin siya. Ang parents ko ang best example ko ng pag-ibig. Kaya kung bibigyan mo ako ng pagkakataon, gusto ko maging ganun din ang pagmamahala natin. Nag-iinit ang mga pisngi niya. Hindi na siya makapagsalita. Ano pang sasabihin ni Maya? Parang nakalutang na siya sa kilig. Iniisip niya kung si Tom na ba talaga ang lalaking bigay ng Diyos para sa kanya. Hinawakan ni Tom ang kanyang mga kamay. Alam kong may mga insecurities ka. Kinikwento mo sa akin na growing up, palagi kang nako-compare sa mga kapatid mo, sa mga taong nakapaligid sa'yo. That's why gusto kong i-assure sa'yo na pagdating sa akin, wala kang maririnig na comparison. Ikaw ang pinakamaganda sa lahat. How I wish girlfriend na kita o asawa para mahalikan ko lahat ng sa tingin mo ay pangit sa'yo. Nanlaki ang mga mata ni Maya. Oy, hindi pa nga tayo eh. Tumawa ang binata. What? Ano bang inaasahan mo? Of course, pangarap kong mahalikan ka. Ngumuso si Maya para pigilan ang ngiti. Habang tinitingnan niya ang binata, para kasing imposible. Pero sa mga nakalipas na buwan, mas hinigitan pa ni Tom ang mga bagay na pwede niyang asahan dito. Kaya pagkatapos siyang ipakilala sa pamilya nito, sinagot niya na rin sa wakas ang binata. Simula noon, naging masaya ang relasyon nilang dalawa. May ups and downs, pero kinakaya naman nila. Makalipas ng 1 taon, nag-take ulit siya ng board exam. Sa wakas, nakapasa na siya at isang ganap na engineer. Engineer na ako, Papa. Ate, umiiyak niyang bulalas at niyakap ang pamilya niya. Akala ko hindi ko na matutupad. Nakita niyang boyfriend niya kaya ito naman ang kanyang niyakap. Tom, nagawa ko. Hinaplos nito ang buhok niya. I'm so proud of you, love. Nagpatuloy ang buhay niya sa pagiging masaya. Pakiramdam niya nakaayon ang lahat sa kanya. Pati mga taong nagkaroon ng pagkakasala sa kanya, parang universe na lang din ang nagbabalik. Dahil sa pagkapasa niya sa board exam, pinilit ng ama niya na maghanda. Parang naging family reunion na rin dahil sumabay na rin yon. Pero sa gitna ng kasiyahan, nagulat na lang siya nang biglang lumuhod si Tom sa harap niya. Tumili ang mga kamag-anak niya sa kilig. Hoy, ano ba? Ang ingay nyo. Bigyan nyo kami ng moment. Sabi pa ni Maya na ikinatawa ng lahat. Inilabas ni Tom ang singsing. The first time I saw you, alam kong ikaw ang gusto kong pakasalan. I love you so much, Maya. Willing ka bang maging Mrs. Stones? Sagutin mo na. Papakipot ka pa? Hindi ka naman maganda? Natatawang biro ni Criselda. Inirapan niya ito. Ha, aray, yung buhok ko, natatapakan nyo. Malakas na tumawa ang mga kamag-anak niya. Muling humarap si Maya sa kanyang boyfriend dahil masyado ng maraming nangyayari.
Oo, magpapakasal ako sa'yo. I love you too. Sige, pakasalan mo ko at yayabangan ko ng mga anak natin itong mga kamag-anak kong masasamang ugali. Sumabog sa halong tawa at kilig ang mga kamag-anak niya. Pero wala nang pakialam doon si Maya. Ang tanging naiisip niya ay ang sayang nararamdaman habang yakap si Tom. Sa wakas, nakita niya na ang lalaking para sa kanya at nakita niya na ang tunay na halaga ng kanyang ganda. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na lahat naman tayo ay may gandang taglay. Huwag lang nating hanapin sa iba ang wala sa atin. At matuto muna tayong pahalagahan ang ating sarili bago tayo humingi ng pagpapahalaga sa iba. Muli, ako po si Skylar Guro at sana ay may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.